Nung Pasko, nagmisyon ako upang tignan ko ang kalagayan. Dalawang probinsya yung pinuntahan ko. Isa sa Laguna, isa sa Quezon. Kasi hinahanap ko si Magdalena eh. Dahil kung ano man yung kwan sa kanya, ako lang nakakaalam. Sa akin pagmasid-masid, nakikita ko yung mga tao nagpupuntahan sa mga bahay yata ng mga politiko yon. Ang dami nila, pumipila. Kaya nga sabi ko dito sa mga tao na ito, mga inutil eh. Pag-aari ninyo yan. Kaya tinatawanan kayo ng mga politiko eh. Pag-aari ninyo yung mga pera na yan. Pero kayo namamalimos. Hindi na kayo nakutya sa sarili nyo. Kaya, ewan ko lang kung anong sa inyo. Magiging kahatulan. Kasi ang hirap sa inyo, may mga taong walang inisip, kundi puro pera. Hindi ninyo iniisip yung magbibigay ng biyaya, yung kataas-taasan. Ako, nagtatrabaho lang ako. Pero nagmamasid din ako sa mga gawain ninyo. Wala kayong inisip kundi puro pera. Iniisip lang ninyo sarili nyong kapakanan. Ako, naisip ba ninyo kung paano ako makipaglaban sa mga masasama? Pero kayo, wala kayong alam. Ang alam lang ninyo, yung sarili lang ninyo. Masakit ako magsalita, pero totoo yan. Halos lahat kayong mga puro kayong mga inutil. Ang hirap makipaglaban. Hindi ganun kadali yan. Ang gusto ninyo, tumanggap na lang kayo ng tumanggap. Kaya, mas kinagaling sa masama, kaya lahat kayo, puro mga magnanakaw na rin na tumatanggap ng biyaya sa mga politiko. Eh, pera ninyo yan eh. Yan ang sinasabi ko. Pera ninyo yan. Pero kayo, wala kayong alam. Dahil hindi ninyo basta ang alam lang ninyo, tumanggap ng tumanggap eh. Ayuda, putang ina niyan. Ngayon, ang hindi ninyo pa alam ang ko, pinag-aaralan ko din ang bawat lugar ng isang probinsya kung ano ba itatayo mga pabrika na maitutulong pangkabuhayan pag naiayos yan. Sa akin pagpunta-punta doon sa ang una pong pinuntahan ko dito sa Laguna eh, yung Cabinte eh. Pagkatapos yung Magdalena. Kaya nga Magdalena eh, dahil yung sisinukuan, naiayos ko na. Si Makiling, naiayos ko na. Pero itong isa, hindi pa. Kaya itong Magdalena ito yung reyna ng patutot. Kaya nga sabi ko, pag-aralan na ninyo, manood kayo kung ano mangyayari sa Amerika at saka sa China. Ngayon, nakukuhan na sila. Na alarma na sila. Dahil yung sabi ko, ang tubig pumapalalim na. Sa Nueva Ecija, wala nang bumbang tubig. Maski na magbaon sila ng malalim. Ngayon, nakukuha natin ito. Yung mga nangyayari sa kapaligiran natin. Minisyon ko talaga si Marcos. Kung kinakailangan mamatay yan. Dahil yan, salot yan. Mantakin mo, malaya na tayo sa bayan natin. Ikinwan na naman tayo uli sa pagkaalipin sa mga putang inang mga Amerikano na yan. Putang inang mga China na yan. Kaya minumura ko yung mga yan eh. Ngayon, ginagago lang tayo. Kung wari, kalaban ng China, kalaban ng kung wari, maggegera, walang gera. Sabihin ko sa inyong totoo, parehas bankrupt na yan, dalawang bansa na yan. Kaya sila nandito.
gusto nilang angkinin ng mga kayamanan ng Pilipinas. Eh hindi naman ako papayag. Sino ba yung mga putang ina mga yan? Tapos, ikinukan nila. Itong putang ina itong kwan na ito eh. May pangalan dito na kwan eh. Si Captain Clemente. Putang ina ka. Gago ka. Oh. Harapin mo ko. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Inutusan ka ng Maharlikang General para i-depensa si Duterte. Si Sara. Tatakutin mo pa kami? Hindi mo ako kayang takutin. Ulul ka. Gago ka putang ina mo. Hindi mo ako kayang takutin. Sabihin ko sa iyo ang totoo. Inutusan ka lang. Dahil natatakot ang mga Maharlikang General. Katulad ni Ka Eric na sinasabi. Si Ka Eric ikinukuan sa kwan. Dinudugtong sa poser, sa drugs. Eh, negosyo ng Maharlikang General yan eh. Oh, lahat ng negosyo dito ng mga cocaine, mga kwan, laro ng Maharlikang General yan. Sila ang nagbibenta ng mga drugs dito sa mga pharmaceutico, sa mga pagkain, pabrika ng mga pagkain, upang maging adik ang Pilipino. Bakit hindi ninyo ako harapin yan? Yung sinasabi ko, nag-iisa lang ako. Nandyan lang ako palakad-lakad. Oh. Pero hindi ninyo ako kayang kunin. Yan kung talagang matapang kayo, harapin ninyo ako. Natatakot kayo. Kaya binabaliwala ninyo ako. Pero ilalantad ko kayo. Puta, hindi na ito. Puta, ano ba naman? Saan ang gagaling ang ginagasto sa PMA? Oh, hindi ba galing yan sa kayamanan ng mga mahihirap? Kayo nakikinabang, mga animal kayo, mga politiko kayo. Ito mga vlogger na ito, hindi ko pinagpapaniwalaan to. Sasabihin ng katotohanan. Hanapin ninyo kung sino nasa likod ng pagiging ganyan ng mga Pilipino. Yung mga politiko na yan. Kuwari, kumakampi doon, kumakampi dito. Wala akong pinagpapaniwalaan yan. Pinaiikot lang ng tayo. Kayo mga Pilipino, mga inutil kayo. Oh, lahat kayo. Kaya nga sabi ko, ano ba ang tao sa akin? Wala. Hayop lang ang tingin ko sa kanila. Kung kayo may respeto sa akin, mas malaking respeto ipagkakaloob ko sa inyo. Pero kayo, wala kayong alam. Mga tanga, mga inutil, mga bobo. Oh. Pumapayag kayong ginaganyan. Ngayon, anong sabi sa akin noon? Ng isang espiritual. Pupunta muna kami sa Mindanao, doon sa pinanggalingan ko, maghahanda kami ng mga gamit. O ngayon, hindi ko kailangan ng tulong nyo kung ayaw nyo. Ang kinukuhan ko lang sa inyo, yung magising kayo. Kung ayaw nyo magising, bahala kayo sa buhay nyo. Dahil alam ko, marami pa mamamatay. Eh kung patayin kayo, ano pakialam ko? Yan sinasabi ko. Wala akong pakialam sa inyo kung patayin kayo. Dahil wala akong pinapanigan sa inyo. Katulad itong Lutilian na ito, sasabihin niya, yung indigenous resource. O indigenous resource. Yung kwan, deuterium. Oh. Kaya yan putangin ng Marcos na yan. Hindi naman yan tunay na kumandidato eh. Ayaw banggitin ng mga vlogger, mga media. Oh, nagkukan yung Manila Times sa akin. Eh sabi ko nga sa kanya, kung buhay lang si Hans Mincy, hindi papayagan yung ganyang kwan. Kaya nga pinalitan yung Manila Times noon ng kwan eh. Ng Daily Tribune yata yun. Oh. Nagpatayo sila ng panibago para i-kontrahin yung kwan na yan. Manila Times. Yung mamatay si Mincy, wala na. Puro mga bayaran na. Lahat ng media dyan. Kaya nakakaawa mga Pilipino. Diyan ako naaawa. Pero mga tanga kayo. Ayaw nyo magising. Ngayon, kung mamatay kayo, wala akong pakialam sa inyo. Hindi ko ituturo ang paraan ng pagliligtas sa inyo.
Dahil kayo, ang alam lang ninyo, puro sarili lang nyo. Wala kayong alam kundi yung mamalimos. Samantala pag-aari ninyo yan. Paano na sasabihin ngayon? Eh, tignan mo mga panahon ngayon. Ay kung tutuusin yan, haze na yan eh. O, manipis na ulap na bumababa na. Talagang mainit na sa taas. Kaya bumababa yan, kaya mainit na rin. Kaya ang tubig lumalalim na rin. Kung sino man tamaan, wala akong pakialam. Sabihin ko sa inyong totoo. Kaya yan ko na yan. Itinatago lang ng Maharlika General ang kanilang sarili. Katulad yung putang inang Clemente na yan. Gago yan. Ulul yan. Pinagtatanggal niya. Magnanakaw din. E binebenta na nga ang Pilipinas. O, putang ina ka, Clemente ka. Ang sarap mo. Ang sarap mong ingod-ngod din yung mukha mo sa PMA. O putang ina ka. Harapin mo kung talagang kwan ka. Barong-barong putang ina mo, barong-barong ang mo, labas mo. Putang ina ka, basura ka lang. Ginagawa nyo sa kababayan nyo. O, paano yan? Yung kuryente, tataas na dahil walang tubig. O, ay nagpapatakbo dam. Mahina na. O, ang expected nila mula sa 4 pesos hanggang papunta na sa 9 pesos per kilowatt hour. Ano pa yung pambibili ng kwan? Sino pang papasok na investor? Ay, hindi natin kailangan ng investor. O, may pera tayo. Yan ang sinasabi ko. Yan ang pinagkaiwas-iwas ng mga politikong magnanakaw. Yan putang inang Duterte. Hindi naman yan ang Duterte tunay. Tignan mo yung mukha na niya ngayon. O, yan sinasabi ko. Dahil doon sabihan ko siya na putang ina ka, magiging unggoy ka, nangitim na yung mukha niya pagkaraan ng 1 linggo. Eh, yan, nakatago na yan. Tapos pagtatanggol ito, putang inang Clemente na ito. O, ano saan yung mga ninakaw? O, nakinabang din kayo mga general, mga Maharlika eh. Kaya ikaw pinalitaw, nakinabang ka rin, putang ina ka, na Clemente. Huwag mo sabihin na hindi ka nakinabang. Nakinabang ka, putang ina ka. Pera ng mahirap, putang, ang kapal ng mukha mo magsalita. O, harapin mo ko kung kaya mo. Yan sinasabi ko. Kaya, wala na. Kaya, kung hindi kayo magbabalik loob sa kataas-taasan, pinagpapaniwala mo si Jesus. Kailan ba pinanganak si Jesus? Wala nakakaalam, pero ako alam ko. Dahil yan nabanggit sa akin. December 30 yan pinanganak. Oh, nagkamali ang kwenta. Yung papa noon dyan, Pop Gregory, nagkamali siya ng kwenta. Oh, kaya inurong nila. Wala nakakaalam yan na December 30 pinanganak yan. Maging yung kamatayan niya. Wala din nakakaalam. Ang kamatayan niya, April 15. Sabihin ko sa inyo ang totoo. Putang mga religion na yan, mga tanga-tanga yan eh. O, tinuturo lang sa inyo, puro mga kabulaanan. Nakaw. O, ngayon, lalamig, iinit, lalamig, iinit. So, aking pagmimisyon, talagang pinahanap sa akin, yung pumipigil ng armas sa mga espiritual. Yan ang sinabi ko. Natagpuan ko yan sa Tayabas. Ang tagal kong hinanap. Kung nasaan yun, mga armas na espiritual. Malayong linakad ko. Kaya pala ako, nung magaling ako ng Laguna, pinaabot ako ng gabi. Nag-standby ako sa Grand Terminal ng Lucena. At talagang kailangan magsakripisyo ka. Ano ba naman yung tao? Yan sinasabi ko. Walang halaga sa akin ng tao kung hindi marunong rumespeto. Sinasabihan ko na kayo, pag-aari ninyo yan, wag kayo mamalimos.
Tuwan-tuwa naman kayo, binibigyan kayo. Putang, ay, napakakapal ng mukha nyo. Tuwan-tuwa na kayo sa ayuda. Kaya, ano mangyayari sa inyo yan? Puro ayuda na lang. Yung mga nalalaglag lang sa lamesa, yun lang ang pinupulot nyo. Samantala sila, nagkakamal ng napakaraming salapi. Hindi na kayo nakutya sa sarili nyo. Namamalimos kayo sa sarili nyong pera. Sila nakikinabang. Aba, mga inutil kayo. Sabihin ko sa inyo, totoo. Kung masakit ako magsalita, pasensya kayo. Dahil yan ang katotohanan. Sa mga kwan na yan, pinag-aaralan ko. Bawat probinsya. Akala nila, siguro, yung pag-mission-mission ko, pag-ligid-ligid kong ganyan, hindi ko dinadamay ang pag-kukuan na yan. Kaya nga, kuminsan, pag ang tao mahirap, walang pampagamot, kung kaya din lang abutin ng pera ko, yung ikinuwang ko, pilit kong inaabot yon para makaligtas lang siya. Pero kayo, wala kayong alam doon sa mga ganung gawain ko. Hindi ko binabanggit kung paano ko natutulungan. Medisina na yan. Anong silbi ng mga doktor? Walang silbi yan. O kung yung may butas sa puso, hindi ninyo magawa eh. Eh yung lalo na yung namatay, na muli nabuhay. Oh. Pero ako, hindi ko pinagmamalaki yan noon. Ngayon ko lang sinasabi yan. Kaya, titignan natin ngayon kung ano mangyayari. Eh kung mamatay kayo, wala akong pakialam sa inyo. Dahil kayo, wala kayong inisip, kundi sarili nyong kapakanan. Mga pera-pera lang na sa isip nyo. Ang makakaligtas yan, mapalad. Doon lang malalaman nila ang paraan ng pagliligtas. Kaya ako nga ginigising na kayo, pero ayaw ninyo, ginising ko na yung kan. Ngayon, matindi yung ginawa ko kay Marcos. Eh ano kung mamatay siya, anong pakialam ko? Yan ang sinasabi ko. Sasabihin ninyo magkukulam ako? Hindi ako magkukulam. Kayo ang salot. Kayo mga politiko. Yan si Otabi, yan si Caliente. Nakakapagliwaliw yan sa buong mundo dahil sa pera ninanakaw nila. Mantakin mo yung Otabi na yan. Sasabihin 7%. Sapat na daw sa akin yon, malaki na daw yon. Aba, mag-aari ko ba yan? Putang ina yan, tignan natin ang mga mangyayari sa inyo ngayon. Dahil yan, pilit ko nang tinapos. Pag itinapon ko yun, dapat kong itapon. Diyan na kayo. Mga hayop kayo, mga salot sa mundo. Ang kakapal ng mukha nyo. Kaya nga, nakakukan ko, sa paglalakad ko, napansin ko yung, napansin ko yung national grid eh. Yung national grid na yan, matagal na yan. Mula pa kay Ramos, kasi ginawa akong pamato ni Paring Pedrin sa mga treasure eh. Nitong huli eh. Napansin ko sa kanya eh. Kaya nakuha nila yung nasa Mauban. Kasi yan si Ramos, noon yan, ang trabaho niyan, magbenta para hindi mahalata. Para hindi mahalata yung mga ninanakaw ng mga putang ina mga yan. Mga salot. Andali lang. Yan sinasabi ko. Pagkatapos, ngayong mawawalan uli ng kuryente, magbibenta na naman siya butis ng generator. Paano yan ngayon? Ganyan ang trabaho na yung abusit na yan. Yan, mga tao na lahat ni Marcos yan. Kaya nga sabi ko, kasabwat si Aquino sa pagtatayo ng martial law. Si Enrile at kung kanan ng MPA. Ngayon, para wag malanta, ditong kanan ito. Ginamit si Clemente, ginamit si Ka Eric.
Eh kung talagang kung bakit hindi mo kinuha si Ka Eric? Oh. Kaya nga sabi ko, gamitan lang yan. Eh ngayon, kayo nang ginagamit ko dahil sa paglalantad ng katotohanan. Oh. Malaki ang pakinabang ninyo sa pera ng bayan. Putang ina nyo. Maski na yung Amerika, maski na yung China. Kung wari kalaban ng China, ulul. Putang ina mo Marcos ka, ulul. Ulul ka. Kayong dalawa na Amy, ulul ka. Oh. Hindi ba totoo? Ginagamit nyo Chinese elder kung wari. Alos lahat ng mga kwan dito, pag-aari na ng China. Pagkatapos sasabihin, kaya nga, minumura ko si Browner eh. Oh. Lahat na naging AFP, Chief of Staff, mga siraulo. Hanggang ngayon, si Browner, siraulo pa rin. Kung talagang kwan, sabi ko nga, alipin kayo ng China, kayong mga maharlikang general. Inaasahan ninyo, magkakapera, babatuhan kayo ng ginto ni Marcos. Walang ginto si Marcos, sabihin ko sa inyong totoo. Nakaipon na yan sa isang lugar. Kawawa itong mga putang ng mga inutil na Pilipino eh. Putang ina nyo. Ako, bira lang ako magalit, pero yung minumura ko, pati nga ngayon, pati mga Pilipino, minumura ko na. Dahil, ang alam lang ninyo, pera, pera, pera. Pero yung kwan ninyo, yung nagmamalasakit sa inyo, alam ba ninyo? Pagkatapos sasabihin, batang pulubi, itong putang ng Junlin nito, hindi naman niya alam kung sino yung batang pulubi. Kaya nga batang pulubi, dahil namumulot ng basura. Angkin-angkinin ninyo, yung hindi pag-aari ninyo. Gusto nyo, lahat kayo mabiyayaan. Putang ina nyo. Kaya nga pinaghiwalay ng kambing at saka tuka. Pagkatapos gusto nyo, pati kayo makinabang. Yung sekta ninyo. Puta, hayop kayo. Hindi lang ninyo alam kung gano'ng hirap ko sa pagkikipaglaban. Maging spiritual, maging sa laman. Kaya, ewan ko lang. Kaya lumabas mo ang biyaya. Sino mamatay, pasensyahan. Wala akong pakialam. Dahil hindi ninyo inahanap yung magbibigay, yung kataas-taasan. Hindi ako ang kataas-taasan. Kailanman hindi ko sinabi ako. Ako'y napag-utusan lang. Pero ginampanan ko ang tungkulin ko, maski na nung hirap. Paglalakarin ka na, kuminsan pinakamababang ilang kilometro. Gaya yung nakaraan, 6 na kilometro, 7 hanggang 6, pagkatapos mahigit na 7 din uli kinabukasan. Lahat ng pagsasakripisyo ginawa ko para sa inyong kapakanan, pero kayo, wala kayong kwan. Wala kayong alam na kundi magkapera lang. Bah, putang ina nyo. Sino man kayo, wala. Mga politiko na yan. Pinaniniwalaan ninyo yung mga magnanakaw. Kaya magnanakaw na rin kayo. Kaya yung pinapakain sa inyo, binibigay sa inyong ayuda, galing sa nakaw, pera naman ninyo yon. Oh, kaya maaaring magnanakaw na rin kayo. At tapos, itong putang inang Marcos na ito, wala na nga yan Amerikang mga base dito, nandyan na naman. Akala siguro ng Amerika, kaya nila akong utuin eh. Hindi nila ako kayang utuin kahit kailan. Mahirapan kayo sa akin. Sabihin ko sa inyong totoo. Sige na anong gawin nyo, mahirapan kayo sa akin. Kaya nga, reyna ng patutot eh. Kaya nga yung Magdalena, para bumagsak na yung Amerika, bumagsak na yung China eh. Oh. Para mamatay na rin yung Marcos na yan eh.
Pagkatapos ipagtatanggol nitong mga maharlikang general, yung mga putang inang Duterte na yan. O, nasaan yung mga trilyon na kwan? Nakinabang kayo. Kaya yan ang kinakatakutan ninyong maharlikang general. Yung trilyon, yung 150 trilyon na hinahanap ko, nakinabang kayo mga putang ina nyo. Kaya kung mag-retire ang isang maharlikang general, ang laki ng pabaon. Kung wari nakakulong, si Garcia hindi naman nakakulong. O ikaw dilema, ipaliwanag mo sa'yo. Paliwanag mo sa akin kung bakit hindi nakaperma si Pinoy noon. Diyan sa putang inang wala yan. Pag-imprenta nyo yung dollar, ikaw drilong putang inang butiting laot ka. Gago ka. O, Senate President ka, kasama ka sa pagkuhan ng sindikato ng gobyerno. O, ikaw titangko, ikaw purisima. Kaya maski na yung kapatid mo, ewan ko, kapatid mo yung putang ina, purisima na yan. Nakinuha niyan sa 44, ikaw katapang. O, pero ito mga military, lahat kayo, puro kayo mga inutil. O, hindi ko kayo kailangan. Putang ina nyo. Kung wari, kalaban. Nasa katotohanan daw sila, pero yung nasa likod, yung gumagawa ng nagpapagalaw sa mga maharlikang general, hindi ninyo kayang batakusin dahil takot kayo. Oh. Hindi ninyo kayang pagtanggol itong bayan nyo. Oh. Puta na, nakikita lang ninyo yung mga politiko, yung mga gawain nila dito, yung sa likuran noon, yung nagpapagalaw sa kanila, yung gumaganon, parang puppet. Oh. Hindi ninyo kaya dahil takot kayo, kaya wala kayo din sa katotohanan. Sabihin ko sa inyo ang totoo, lahat kayo duwag. Sino lang nakikipaglaban? Nakipagpipit-pitan ng bayag. Nako, at tignan lang natin ang galing ninyo. Sabihin ko sa inyo ang totoo. Eh, isa man sa inyo, wala akong kwan dyan. Ultimo media. Tapos lalapit-lapit itong putang inang Manila Times na ito. Hihingian ako ng comment. Putang ina nyo, pera-pera lang naman ang alam ninyo eh. Maski na yung Philippine Star, Inquirer, kuwari, putang ina nyo, sino nagpipinan sa inyo? Oh. Wala nang bumibiling dyaryo. yung mga kwan na yan, mga television, mga kwan, puta, lahat yan, hawak ng kwan na, maski na si kwan. O, sinuli di Castro nga eh. O, bakit kayo nag-away ni na Corina at saka Ted Filon? Sabihin ko sa inyo ang totoo, dahil lamang sa kending stork. Sinabi nyo, may lason. O, dahil yung nagdala ng pera sa inyo, kilala ko si Mang Ruben, kaibigan ko. Ang sabi mo, 7. Oh, ang akala ng incheck, 7 milyon. Nagbigay ng 7 milyon. Oh, pero sinarili mo yung karamihan dyan. Oh, hindi ba? Wala, hindi magkakaila si Ted Filon at saka si Corina. Nasaan si Marrojas? Kasama ka sa Marrojas na pumerma doon sa mga nag-inimprentang dollar. Kaya yan siguro yung 150 trilyon na ibinayad. Saan napunta yung karamihan? Oh, sa China? Sa Maharlikang General? Kaya yung mga pera ng Maharlikang General doon kay Kim Jong-un pinatago. Kala nyo, hindi ko alam. Oh. Katapos kung wari, padili pa rin ng kwan dito, ng missile dito. Ulol, kuitis lang yun. Walang laman nuclear yun. Pinaglulukon yung bayan. Kaya yan, hanapin ko lahat ng pera na yan. Yan, tama yan, mabaliwala yan. Pag nakuha ko yung share ko, wala na kayong pera dyan. Baliwala na yan. Oh. Saan ang pinaghirapan nyo? Oh, putang na yung mga Maharlikang General. Sinasabi ko sa inyo, mga hayop kayo. Bayan nyo, pinagbebenta ninyo. Putang ina nyo, mga Maharlikang General. Ultimo mga religion, mga kuhan. Puro kayo magnanakaw.
Kaya ako galit na galit. Yung putang inang Gloria niya, napakaliit na babae niya, putang ina niyan, magnanakaw yan. Siya nagbenta ng national grade sa China. Yung pinagbentahan niyan, share na ganon, yung pinagbentahan niya, napunta sa bulsa niya. Samantala, nakatayo na yun. Isi-share mo yun, nakatayo na. National grade, nakatayo na yan. Pagkatapos, kung wari, papasukin, may konting problema nga, gano'n, walang kwan. Ay putang nila. Pagkatapos, yung isi-share, yun naman ang kukunin, ibubulsa ng putang ina niyang maliit na babae na yan. Kaya ikaw lalagyan ko, talagang brace ng bakal ilalagay ko sa leg mo, tarantado ka. Tarantado kayo Akala nyo siguro tuwan-tuwa ako sa mga pinaggagawa nyo, maski na kayong mga mahirap. Akala nyo tuwan-tuwa ako sa pinaggagawa nyo. Nga kung minsan insultuhin pa ninyo ako, nagmamalasakit sa inyo. Titignan natin, ano sa akin. Gumawa na ako ng kahatulan. Pero kung mamatay kayo, wala akong pakialam. Dahil ako, iba ako. Hanggat na kaya kong tiisin, ang panlalait sa akin, titiisin ko yan. Pero gagantihan ko kayo para magising kayo. Pero kung dumating ang panahon, pasensya kayo, iba ako. Tahimik lang ako. Kala nyo kayang-kayanan na ninyo ako. Hindi ninyo ako makakaya. Yan ang kinakatakutan nila sa akin. Tingnan mo, mga nakaupo sa gobyerno, mga mahalikan general, mga inutil, kung pagsabihan ko, inutil, bobo, siraulo, magnanakaw, salot, bakit wala silang masabi sa akin? Tapos yan si Amerikano, yan si Siping, sabi ko nga, pumupunta lang dito, kanya na, putang ina, lang grabber ang putang ina, China na yan. Kaya dito yung mga incheck ang tatapang, putang ina nyo, umalis kayo dito sa Pilipinas, tandaan ninyo yan, umalis kayong lahat dito, hindi kayo kailangan dito. Putang ina nyo, kung kailangan patayin kayo, kailangan kayong patayin, papatayin ko din kayo. Iba ako binigyan ng karapatan, binigyan ako kung anong gagawin ko. Hindi niya ako kinontrol kung paano ko lilinisin ang daan. Kaya yan ang naging trabaho ko. Kaya ako, kumurahin ko yung mga putang ina mga yan, ganun na lang. Binitawan talaga niya ako. Bahala ka kung anong paraan upang malinis mo. Ginagawa ko na ngayon. Nagsawa na ako Kung kinakailangan mamatay, ano sa akin kung mamatay ang presidente nyo? Putang ina niyan, hindi naman yan ang tunay. Ang takim mo, binababoy, may constitution, may shadow government, may shadow banking. Putang ina, joke na ito. Putang ina nyo, nasabi ko na lang, animal kayo. Tignan ko lang ang galing ninyo kung paano kayo. Mga animal kayo. Kada nyo, urungan ko kayo. Saan man ako pumunta, dala kong bayag ko. Tandaan nyo. Hindi. Patayin ninyo ako kung kaya nyo. Sabihin ko sa inyo. Sinasabi ko sa inyo, hindi nyo ako kaya. Kaya yan. Ewan ko kung ano na mangyayari sa bayan. Bahala kayo. Pabayaan ko na yan. So, ganyan. Paano, maghirap kayo lahat. Ano sa akin? Anong pakialam ko sa inyo? Dahil pinaglalawayan nila yung kayamanan, yung deuterium. Yung Amerika, yung kayamanan na mahirap, yung China, itong deuterium. Pero magkakasabwat yan. Nasabi ko na lang sa inyong totoo. Sige, tama na. Dahil yan, putang inang mga yan, puro magnanakaw. Mga vlogger na hindi ko pinagpapaniwalaan, ang alam lang nila yung issue na nangyayari sa mga Pilipinas, sa mga politiko, pero yung nasa likuran na nagpapagalo sa kanilang ganon, hindi nila kayang banggitin. Kaya mga inutil din.
Mga bobo, mga siraulo, mga tanga.